ngayon na dumating. Panis. Yes! Para sa Search and Rescue! Happy birthday, Kat! Hindi ko ginagawa ito. Birthday. Nakapag-photo on stage eh. Pero sila po ang main responsible kung bakit po nandito kami nila Julie, Ann, and Raver. So, maraming salamat po. Photo up lang po tayo ng mabilis. Hello Kathleen fans! So narinig niyo mga kasombrero sa so nagulat talaga ako kasi alam ko na itong nakumanta si Sir Alden dito sa birthday no ni Ma'am Catherine nung 2023 or 2022 yata yun mga kasombreros. Tapos nagulat ako na kinanta pala, pareho pala talaga silang kanta mga kasombreros na bakit ngayon ka lang dumating. Yung si Ma'am Kakay nga yung niya dito yung kanyang kaduwit mga kasombreros si Sir Alden. Tapos sabi niya hindi niya ito ginagawa kasi sa pamura pa nga siya mga kasombreros eh. Tapos so dito natin na ipagwari ko na nga no bakit yun yung kinanta ni Ma'am Catherine dun sa may victory party nila sa Pilipinas Got Talent mga kasombreros. And dito nga kay Sir Alden ay dalawa yung kinanta no yung kakain yung sa video clip na ikaw sana ang aking yakap-yakap. Bakit ngayon ka lang? So parang parang interlude pala mga kasombreros no? Kasi timpanatag tayo mga kasombreros. So nag-aantayan lang talaga ang dalawang yan no? May tamang time talaga mga kasombreros yan mga Cathenatics. So update tayo. So day 2 meron tayong video clip ng day 2 mga kasombreros dun sa may London Barrio Fiesta nga ng nina Sir Alden, Sir Raver Cruz and the rest of the gang. Na nagka-picture sila no. Tapos parang last day na yata ito mga kasombreros, day 2, 5 and 6 lang naman. So baka pabalik na rin sina Sir Alden mga kasombreros. So nagpasalamat siya dito sa mga fans and then yung mga nag-organize ng Barrio Fiesta doon sa London mga kasombreros. So yun, tapos parang goodbye na ito mga kasombreros no. So medyo wala na silang performance dito kasi nga day 2 na ito. Tsaka pagod pa. Buti naman at medyo okay na si Sir Alden mga kasombreros. And then ito sobrang kulit dito mga kasombreros kasi so yung dito nagpa-picture dapat silang tatlo, si Riza, si Angel tsaka si Alden. Tapos yung naka-focus lang si Ma'am Riza, si Sir Alden at saka si isa busy sila sa kaka-cellphone mga kasombreros. Kung kaya wala, dead man lang din si Sir Alden. Tsaka parang normal na magkapatid minsan lang may kakulitan at saka deadmahan na nangyayari mga kasombreros kasi nga busy sa kanilang mga cellphone mga kasombreros. And then ito sobrang kulit din ito ni Sir Laysam kasi para di ba umaikot-ikot sila. Hindi ko alam kung ito yung Buckingham Palace mga kasombreros kasi London Escapade lang nakalagay dito. Si Sir Laysam dun sa pinakaunang clip niya ayan nga nagpadila siya mga kasombreros. Ang kulit-kulit lang. So mana-mana na talaga ito. Tsaka hawa-hawa kaya box office king mga kasombreros ng kakulitan at saka padila-dila. So grabe no. Siguro rito grabe yung management na ni Sir Laysam at saka ni Mama Ten kay Alden mga kasombreros when it comes to kanilang pag-manage kay box office king. And then ito, mga kuha pa ito na hindi ko na isama mga kasombreros ng Fulkerson family dun sa gala time nila mga kasombreros. So parang nasa gilid sila ng highway at saka siguro muni-muni. Tapos sina Riza and mga pictures na solo si Sir Alden mga kasombreros. Tapos naka-white din si Sir Alden no, tsaka naka-glasses mga kasombreros. Tingnan ko yung bag niya is pareho dun sa parang ito yung di ba sila hawig dun sa Bottega bag na binili kay Ma'am Catherine. Parang ito yata yung partner niya mga kasombreros eh.
parang package kasi yun. Pero iba yung iba, hindi siya pareho mga kasambreros dun sa binili ni Sir Alden para kay Ma'am Catherine, kasi ano yun, doble, parang dalawa para sa kanilang dalawa mga kasambreros, pero kunwari hindi natin alam. And then ito, si Sir Daddy Day, nag-Instagram story din siya, no, or nag-post sa kanyang social media account ng nung lugar na may mga flags ng London mga kasambreros, o ng UK. Tapos yun nga, parang park doon, parang dito sa atin sa Luneta Park mga kasambreros, pero doon sa kanila ay ganito mga kasambreros, no, parang normal lang din na ano, no, pero pag yung mga tao na yung nakikita mo ay iba-iba na yung syempre foreigners mga kasambreros, kulay puti sila, mga British, mga Briton mga kasambreros. And then ito, compilation, nag-compile, no, si Sir Alden sa kanyang SOCMED or social media account ng mga kuha niya sa London Barrio Fiesta mga kasambreros. So andito yung from first day niya hanggang pag day 2 mga kasambreros. So credit kaya Sir Edmar Lopez. So ito po ay parang kinumpile niya lang mga kasambreros. So ang kulit at ang cute lang ng inyong box office king mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ng ginawa ng isang fan dito, ng isang Catherine or Catherine admin. Parang ginawang Reyna or si Queen Tamar ng Georgia mga kasambreros, si Ma'am Catherine dito. So this is AI or animated animation mga kasambreros. So nag-transform siya into a queen na merong scepter at merong parang cape mga kasambreros. Parang ano talaga siya, parang Reyna or parang queen ng isang bansa mga kasambreros, ha. So yun pa. And then ito, last item natin ito bago magsara ang tindahan ni Kasambreros. So ang kulit din ng ginawa ng isang fan dito, no. Talagang active talaga ang Catherine admin, kasi talagang marami ang naniniwala na may Catherine talaga mga kasambreros, private but not secret, no. Ang ginawa niya dito ay inedit niya si Ma'am Catherine at Sir Alden, no, parang sa gitna sila ng highway or daan, tapos medyo may fog mga kasambreros or usok-usok sa paligid, tapos parang nakabalot yung kanilang katawan mga kasambreros, at saka yakap si Pops Alden kay Mrs. Fulkerson. So ito po mga kasambreros, ha, pero ito po ay edited lamang, so baka mabash ako. So yun po, actually that is it, no, sa ating Catherine items. So team panatag po tayo mga kasambreros. Bakit ngayon ka lang dumating? Kasi mas nauna si Sir DJ, pero better late than never. So kung sila talagang tinadhana, no, which we believe they do mga kasambreros, it will come to pass na sila ay magiging isa mga kasambreros. Alright, so we are virtually invited kapag yun po ay mangyayari. Pero project muna ng Catherine kapapalulutuin, no. We're praying and believing talaga mga kasambreros. Hindi sa ngayon, pwedeng next year or next month mga kasambreros, pero team panatag po tayo, ha. Kasi andun talaga ang pag-asa. Alright, sinama po in the meantime, ha, sa ating Catherine items. Magsasara na po ang aking tindahan. Ngayon po ay July 7, 7/7/2025, Monday po, and sana po ay pangin po natin ang Word of God. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros, ha. Ang title natin, Kahit sa Araw ng Pahinga. Ako po ay magbabasa ng kwento, yung kwento ng encounter ni Jesus Christ sa isang taong may problema sa paralyzed or withered hand mga kasambreros. Parang tuyot na at saka yung kamay niya mga kasambreros parang sobrang tanda na, parang ano siya, isa siyang karamdaman mga kasambreros. So yung istoryang ito ay nangyari during day of rest, no, araw ng pahinga mga kasambreros, or Sunday sa ating present generation or present time mga kasambreros. Babasahin ko na lang po mga kasambreros. From there, Jesus went into their place of worship. A man was there with a dried up hand. Sa iba po ay withered. The proud religious law keepers asked him, "Does the law say it is right to heal on the day of rest?" Tinetest siya ng mga tao na kung po pwede bang magpagaling, no,
sa araw ng pahinga. They wanted something to say against him. He said to them, if one of you has one sheep or has a sheep which falls into a hole on the day of rest, will you not take hold of it and pull it out? How much better is a man than a sheep? So it is right to do good on the day of rest. And then he said to them, put out your hand. He held it out, and it was made as well as the other. The proud religious law keepers went out and made plans against him. They planned how they might kill him. So, itong law keepers, mga kasembreros, ay mga Pariseo, no, Pharisees sa ibang version po ng Biblia. And alam natin yung mga Pharisees, matalino sila sa batas, kung kaya tinatawag din silang law keepers, mga kasembreros. However, they know the law, but they don't apply, and they don't have the wisdom na nagmula sa Panginoon. Kung shallow, mababaw yung pagkakaintindi nila sa batas, mga kasembreros. And kung mas pinapahalagahan nila yung mga ceremonies, mga procedures, religious beliefs, religious ceremonies, mga kasembreros, rather than obedience at saka yung tama na relasyon sa Panginoon, mga kasembreros. So kung kaya dito ay tinest nila si Jesus Christ na tama ba na kahit nasa araw ng pahinga, tayo ay gumawa ng mabuti, tayo ay tumulong, ganon, mga kasembreros. So kung kaya ang title natin ay kahit sa araw ng pahinga. So ito, mga kasembreros, this is very important sa atin ngayon, kasi kahit nasa susunod pa mga henerasyon natin, because the Word of God is eternal naman yung power niya, mga kasembreros. So ang episode na ito ay nag-expose, no, ng growing hostility towards Jesus from the religious leaders, kasi galit na galit ang mga religious leaders, yung mga Pariseo, mga kasembreros, yung mga law keepers kuno ay pumapagalit na galit sa kanya because he was claiming to be God. Kung parang andyan na sa harapan nila si Jesus Christ, but they were not able to recognize because they didn't have, blinded sila, mga kasembreros, ng katotohanan na yung Messiah, yung na-prophesy for how many years, ay andyan na sa kanilang harapan, dumating na, mga kasembreros. So sa historical and Jewish context, kapag titingnan po natin yung tradisyon ng mga Hudyo, ang Sabbath po at ang araw ng pamamahinga or day of rest, yung Sunday, mga kasembreros, ay banal, no? Sacred, mga kasembreros, and ito po yung central to the covenant between God and His people. At ang mga Pariseo ay napaka-stricto talaga. Kilala sila sa pagiging strict, no, sa pag-interpret, no, pag-intindi sa batas, mga kasembreros. So parang naghahanap na lang talaga sila ng butas kay Jesus Christ para yung potential violation ni Jesus Christ na sa pang-apat na commandment sa Exodus chapter 20 verses 8 to 10 nga, yung about yung pag ng Sabbath, mga kasembreros, or paggalang sa araw ng pamamahinga. So although Jewish law permitted life-saving actions on the Sabbath, other activities were prohibited, even those that provided physical relief but weren't urgent. So may mga times na kasi hindi lahat, di ba, may mga times na dapat hindi natin ginagawa, pero yung pagtulong talaga, wala siyang pinipiling oras at panahon at araw, mga kasembreros. So sabi niya, talagang literal, no? Yung anak ba, o yung iyong kapatid, o yung kaibigan mo, kapag nakita mo nahulog na dyan sa hindi mo tutulungan kasi day of rest, kasi araw ng pamamahinga. So it's not the right thing to do, mga kasembreros, according kay Lord Jesus Christ. Kung may nanghingi sa yung nagugutom mong kapatid, no, yung nagugutom mong kamag-anak on that very day, Sabbath, Sunday, mga kasembreros, tapos sabihin mo, kahit meron ka naman, sabihin mo wala ako kasi Sunday ngayon, hindi pwede. So di ba, parang nonsense, mga kasembreros, sa mababaw na nag-iisip lamang magdi-deny kapag not unless na magkagalit kayo nung tao na magkagalit kayo nung humihingi ng tulong on that particular day ng Sabbath, mga kasus, or araw ng pamamahinga, or Sunday, mga kasembreros. So while the question posed by the Pharisees was intended to condemn, Jesus used the opportunity to reveal a deeper truth about Sabbath and God's commandments. Grabe, no? Alam niyo, namamangha ako dito, mga kasus, the way Jesus responded.
dun sa tanong mga kasambreros, talagang yung kanyang wisdom is infinite. Yung kanyang kaalaman at ang kanyang pag-iisip ay hindi natin pag-iisip. Yung kanyang thoughts, yung kanyang plans, yung kanyang actions mga kasambreros, ay yung ways niya, yung pamamaraan niya ay hindi natin mas mataas ng labis-labis, walang kapantay as the heavens, okay? Kasi ang heaven ay mas mataas kaysa sa lupa, sa earth mga kasambreros. Ganun din ang pag-iisip, ganun din ang mapalagpas-lagpas paano mga kasambreros, immeasurable. Hindi kayang tumbasan ang kanyang pag-iisip, ang kanyang dunong, ang kanyang talino, ang kanyang kaalaman, ang kanyang wisdom mga kasambreros. Kaya ang ating adjective dun ay infinite, no? Immeasurable, endless, limitless, boundless mga kasambreros, eternal. At saka hindi siya talaga na masukat-sukat ng IQ, ng ng measurement dito sa mundo na IQ or intelligence quotient lamang mga kasambreros. So kung kaya yung mga Pariseo ay galit na pinagpaplanuhan na siya na patayin mga kasambreros, but his time wasn't come yet mga kasambreros. This passage calls us, yung application natin mga kasambreros sa ating buhay, tinatawag tayo ng passage na ito, ng scenario na ito na let's examine how we observe religious practices. Kasi sa mga iba kasi yung religious mga kasambreros sa godly, wag po tayong malito. Marami ang mga tao, they think they are religious and they do the will of God, ang totoong will at saka kalooban ng Panginoon. Kasi ang sinusunod nga nila ay ceremonies na procedures sa church, for example. Pero ang totoong pagsamba ay yung pusong dalisay at ang connection, relationship sa Panginoon at sa tao mga kasambreros, no? Huwag nating yung dalawang greatest commandments mga kasambreros, yung love your neighbor, love your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. So yun na yun. Kahit na you don't follow ceremonies mga kasambreros, well, may mga times na kailangan mong i-follow, pero ito talaga yung pinakamahalaga, no, yung paggawa ng kalooban ng Panginoon mga kasambreros. So yun nga, ceremony ka ng ceremony dyan, may mga nangailangan na pala ng tulong, di ba? So as simple as that. Or are we willing to extend mercy even when it goes against conventional expectations? So kung parang saan ba ang mananaig, yung pag-ibig o yung mga seremonya, yung awa o yung seremonya, yung habag, yung kabutihan, yung pagtulong mo o yung seremonya. So parang ganun ba, you have to choose mga kasambreros, and definitely we have to choose yung pagtulong at saka yung kabutihan na nakaka-please at nakakalugod sa Panginoon mga kasambreros. So as reflection, no, ito po ay nagcha-challenge sa atin na we have to move beyond legalism, okay? And embrace the spirit of the law. So hindi naman ibig sabihin na you're breaking the law, you're breaking the Holy Scripture, the Holy Bible of God. Actually, you are doing the right thing kasi mas inuna mong kaawaan, maging maawain, maging matulungin at saka maging mabuti mga kasambreros, rather than following the tradition. Yun pa, pumapatay minsan yun sa personal connection sa Panginoon at personal relationship sa Panginoon, yung tinatawag na tradition, kasi nakagwalian na, nakasanayan na, which is dapat nating ipakita yung pag-ibig because God is love, no? And when you help other people, when you help your family, your siblings, your kamag-anak, kapag meron ka mga kasambreros, ay nagpapakita ng pag-ibig. And God is love. And if you love the Lord, if you love other people, then that shows that you know and that you have a deep relationship with God because God is love. So as simple as that mga kasambreros. Alright, so let's be an example of kindness, mercy, and love ng Panginoon by doing it to other people as an application. Alright, so naman po in the meantime, naman po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, awa, mga kasambreros at wisdom na nagmumula sa Panginoon, na kahit na sa araw ng pahinga ay kailangan natin gumawa na mabuti as necessary. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.